sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Willa. 32 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro City. Pero dito ngayon nakatira sa Cebu City kasama ng aking pamilya. Katulad ng iba ninyong mga letter senders ay gusto ko rin pong mag-share ng aking kwento sa inyo na sa tingin ko ay pwedeng kapulutan ng aral. At syempre gusto ko ring mabasa ang inyong mga komento at advice. Bagamat masaya na ako sa buhay ngayon at fully naka-move on na sa mga masalimuot na nangyari sa aking buhay. Papa Dudut, isa akong ulila, namatay ang parehong magulang ko sa isang aksidente noong 9 years old pa lamang ako. Habang mag-iisang taon pa lamang noon ang kapatid ko. Napunta ako sa pangangalaga ng aking tiyahin habang ang kapatid kong si Mika ay napunta naman noon sa aking lola at eto na ang naging guardian at nakagisnang magulang ever since. Samantala noong mga panahong yon ay kabibili lang ni lola ng bahay at halos 4 na buwan niya yung pina-renovate at nang matapos ay doon na sila tumira ni Mika at 2 ko pang pinsan na nasa pangangalaga ni lola. Naiinggit pa nga ako sa kapatid ko kasi mas maganda yung bahay at pamumuhay ni lola. Nasusunod ni Mika ang lahat ng gusto niya. Dahil inispoiled talaga siya ni lola. Habang ako naman noon ay napunta nga kay Tita Auring na noon ay nangungupahan lamang sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang asawa at isang anak. Mahirap lamang sila. At noong mga 11 anyos na ako ay tumutulong na ako sa paghahanap buhay nila. Oo, mahirap ang naging buhay ko noon. At hindi ako nakaranas ng kaginhawahan. Pakonsuelo na lang siguro na mababait sina Tita Auring at Tito Nelson kasi never nila akong pinalo kahit na may kasalanan pa ako. At ayos na rin kasi pinag-aaral nila ako noon. Sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay ni na Tita Auring at Tito Nelson sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasang mainggit sa kapatid kong si Mika dahil prinsesa ang buhay niya sa piling ni lola. Lumipas nga mga taon na balitaan ko na lamang na nagkasakit si Mika. Hindi ko lang siya mabisita noon kasi mula CDO ay lumuwas noon sina Tita Auring sa Cebu dahil na destino noon si Tito Nelson. At saka wala naman akong pera noon para makabalik ng CDO. Kaya todo ang pagdarasal ko sa kapatid ko. At umaasa na lamang ako sa ibinabalita sa akin ni Tita Auring tungkol sa kalagayan ng kapatid ko. Hanggang sa 3 buwan ang lumipas simula nang mabalitaan kong may sakit ang kapatid ko. Isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi sa akin ni Tita Auring. Patay na raw si Mika at gusto ni lola na bumalik ako ng Cagayan de Oro. Magpapadala din ito ng pera para maging pamasahe ko pabalik. Noong malaman ko yun ay iyak ako ng iyak at kinabukasan ay nakareceive na nga si Tita Auring ng pera mula kay lola kaya wala akong sinayang na panahon. At umuwi ako ng CDO para makaabot pa ako sa burol ni Mika.
Papadudot doon ko nalaman ang totoong dahilan kaya namatay ang kapatid ko. Nagkasakit pala ito ng cancer sa dugo. Pagdating ko ng CDO ay agad akong dumiretso sa kapilya kung saan ay pinaglalamayan si Mika. Sobra talaga akong nalungkot noon at nangihinayang ako kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang kapatid ko noong nabubuhay pa siya. Pero kinalaunan ay tinanggap ko na rin ang katotohanan na wala na nga si Mika. Samantala lumapit ang lola ko sa akin at kinausap ako. Sinabi niya sa akin na nag-usap na sila ni Tita Uring na siya na raw ang kukup-kup sa akin. At noong panahong yun ay graduating na ako sa high school kaya nangako siya sa akin na siya na ang sasalo ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Doon na rin ako titira sa bahay niya na never ko pang nakita o napuntahan sa buong buhay ko. Kinagabihan ay sinamahan ako ni Lola na umuwi sa kanyang bahay. Malaki ang kanyang bahay, malaki ang bakuran pero pagpasok ko ay kakaibang lamig at aura na ang sumalubong sa akin. Ang lungkot ng aura ng bahay na medyo madilim. Naunawaan ko kung gano'n ang aura kasi kamamatay pa lamang ng kapatid ko. Pero meron akong nararamdaman pa na hindi maipaliwanag. Parang yung lungkot na nararamdaman ko sa pagkamatay ni Mika ay nadagdagan ng marami. Pero sa kabila noon ay binaliwala ko na lamang yon at sumunod ako kay Lola nang sabihin niya sa akin na matutulog daw ako sa dating kwarto ni Mika. Pagkatapos noon ay agad naman kaming umakyat na ni Lola habang kasunod lang namin ang isang kasambahay na siyang nagbubuhat ng mga gamit ko. Pagdating namin sa kwarto ni Mika ay naiyak na ako. Maganda mga gamit ng kapatid ko, totoo ngang para siyang prinsesa sa bahay ni Lola. Lalo akong nakaramdam ng inggit kasi naisip ko noon na bakit hindi pa ako kinuha ni Lola noong nabubuhay pa nga ang kapatid ko. Tingin ko naman ay kaya na niya kaming buhaying dalawa. Pero yung pagkamangha ko sa mga gamit ni Mika sa kanyang kwarto ay napalitan na rin ng lungkot nang sumagi ulit sa isipan ko na patay na pala ang kapatid ko. Agad naman akong inalo ni Lola at pinatahan sa aking pag-iyak. At naging maayos naman ang unang gabi ko sa kwarto ni Mika. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa mismong kwarto pero kapag lumabas ka na ay nararamdaman ko ulit yung kakaibang bigat ng katawan ko. Samantala kinabukasan maghapon akong nasa chapel at binabantayan ko ang kabaong ni Mika. Nagsapa rin ang mga bisita. Ang umasikaso noon ay ang pinsan ko na kinukup-kup din ni Lola, si Ate Astrid. Si Lola maghapong wala dahil ayon kay Ate Astrid ay naayos nito ang paglilibingan ni Mika hanggang sa dumating na nga ang araw ng libing. Ito yung family mausoleum namin kung saan ay nakalibing din ang mga magulang ko. Si Lolo at 3 tiyuhing kong namayapa na. Maganda ang sahig dito dahil naka-tiles. Nakakabit na rin ang lapida ni Mika sa nichong paglalagakan sa kanya. Katabi lamang ito ng nicho kung saan ay pinagsama na ang mga labi ng mga magulang namin. Pagkatapos mailibing ang kapatid ko ay agad din kaming umalis at dumaan muna kami sa simbahan para magpagpag. Pagkatapos ay umuwi na rin kami sa aming bahay at sinubukan kong magpahinga. Kahit napakabigat noon ng aking kalooban. Ngunit makalipas ang ilang araw bumisita ulit kami sa sementeryo para pinturahan ang nicho ni Mika. Ayon kay Lola ay nag-request daw ang kapatid ko bago siya mamatay na gusto raw niya ng Hello Kitty sa paglilibingan daw niya. Kaya kasama noon ang pinsan naming fine arts graduate na si Kuya Stephen ay pumasok na kami sa sementeryo para puntahan ang family mausoleum. Habang nandun kami ay may lalaki na lumapit sa amin. Caretaker daw siya sa katabing mausoleo. Akala nga namin ni Lola nung una ay manghihingi ng limos.
Tumayo lang siya malapit sa akin habang tinitigan yung picture ng kapatid ko na nasa ibabaw ng tomb niya. Yun yung picture ng graduation niya noong kinder. Ayon kay Lola, yun daw ang favorite picture niya ng kapatid ko at very proud daw siya na nakatapos daw ng kindergarten ang kapatid ko na mayroong palang special needs. Sayang nga lang daw kasi after graduation ay nagkasakit na si Mika at hindi na nakatungtong ng grade 1. Ilang minuto din bago nagsalita si Kuya, sabi niya kay Lola, "Ma'am, wag po kayong mabigla ha. Nakita ko po siya nung isang gabi." Naguluhan ako nang marinig ko yung sinabi ng lalaki. Maski sina Lola at Kuya Stephen ay napatingin din sa lalaki. Tinanong naman ni Lola sa lalaki kung yung nasa picture ba yung ibig niyang sabihin at kung ano yung ibig sabihin niya na nakita. Agad namang nagpaliwanag yung caretaker ng kabilang mausoleo. "Natutulog kasi ako dyan sa tabi. May narinig akong humahagulhol dito banda kaya nagising ako. Pagtingin ko sa labas ay kita ko po na may bata na nakaupo dyan sa tapat ng gate ng libingan ng namayapang pamilya ninyo. Ang akala ko po ay bisita. Tatanungin ko sana kung may kasama ba siya kasi delikado dito kapag gabi." Nagkatingin na naman kami ni Kuya Stephen noong mga sandaling yon at aminin kong kinilabutan ako. Pero naisip ko rin na baka classmate lang ng kapatid ko na bumisita dito kasi nami-miss siya. Pero pwede ring nagpaparamdam si Mika kasi simula nang dumating ako sa bahay, parang meron akong nakikitang anino ng bata na nahahagip ng peripheral vision ko. Bukod sa madalas na may bigla na lang kaming naaamoy na bulaklak sa bahay o di kaya ay kandila. Samantala ay narinig ko si Lola na nagsalita. "Paano nyo nasabi na apo ko yung nakita mo?" "Aniya." Sabi naman ng caretaker kasi ma'am, nag-flashlight ako sa mukha niya. Akala ko nga'y magagalit Umiyak lang talaga siya. Kita ko po ang mukha niya. Pamilyar sa akin kaya tiningnan ko rin yung nicho ng apo ninyo kasi yan yung tinitingnan niya habang umiiyak. Doon ay nakita ko po yung picture. Doon ko nalaman na espiritu siya. Kasi yung mukha dyan ay yung mukha din na nasa harapan ko. Gusto ko nga sanang picturean kaya lang baka magalit. Sabi pa niya sa amin. Hindi naman kumibo si Lola baka sa mukha niya ang lungkot. Muli akong tumingin sa lalaki at mukha namang legit ang kinikwento niya sa akin. Ang totoo niyan, may kasama pa siyang isang batang babae. Pero hindi siya pumasok sa loob ng mausoleo ninyo. Para bang nakaabang lang siya sa apo ninyo. Dagdag pa ng lalaki. Siyempre lalo namang kaming nagtaka. Sino kaya ang batang babaeng kasama ng kaluluwa ni Mika? Siguradong ligaw na kaluluwa yon na naging kaibigan ng kapatid ko all the way. Samantala ay nakita kong umiyak na si Lola ng mga sandaling yon. Agad namang humingi ng paumanhin ang lalaki at umalis na ito. Si Kuya Stephen naman ay nilapitan si Lola at inalo. Habang ako ay nagpasya munang lumabas ng mausoleo para magpahangin. Naiyak ako nung mga sandaling yon pero pinigilan ko kasi nangako ako sa aking sarili na magiging matatag ako. Habang nasa labas ako sa hindi kalayuan ay may natanaw akong isang batang babaeng nakatayo sa ibabaw ng isang nicho. Nakadamit ito ng puting bestida. Tansya ko kasing edad lamang ito ni Mika at hindi naman gusgusin pero nakapagtataka. Paano ito nakaakyat sa nicho? Hanggang sa mapansin ko yung kanyang mga paa. Papadudot tumaas ang lahat ng balahibo sa buong katawan ko dahil kitang-kita ko na nakalutang ito at tila nakatapak sa puting usok. Isa lang ang ibig sabihin noon. Nakakita ako ng multo ng batang babae. Kaya dali-dali akong pumasok sa mausoleo namin. Bakit Willa? Anong nakita mo sa labas at takot na takot ka dyan? Punasakin ni Lola habang nagpupunas na ng kanyang luha. Lola, parang nakakita po ako ng multo sa labas. Ewan ko po, hindi ako sigurado. Sabi ko pa. Baka namamalikmata ka lang.
Gutom ka lang siguro kaya kung ano-ano yung nakikita mo, sabi naman sa akin ni Kuya Stephen. Hindi ko na pinansin ang sinabing yon ng pinsan ko at inisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako at inakala kong lumulutang yung batang babae. Kaya tumulong na lamang ako noon kay Kuya Stephen na pinturahan ng nicho ni Mika habang si Lola naman ay naghahanda ng aming baong pagkain. Sa kabilang banda, pagkatapos noon ay sari-saring pagpaparamdam ni Mika ang naranasan ko. Madalas kong mapanaginipan ang kapatid ko, pero ang nakapagtataka, palagi niyang kasama yung batang nakita ko sa sementeryo. Kaya naman na-realize ko din kinalaunan na hindi ako namamalikmata at totoong multo yung nakita ko. Pero hindi nagtagal ay yung batang multo na nakita ko sa sementeryo ang tanging nagpapakita sa akin sa panaginip. At ang nakakagulat pa, nagpakilala ito bilang si Elaine, ang kaibigang multo ng kapatid ko noong nabubuhay pa siya. Huwag kang matakot sa akin, mabuti ako, kaibigan ko si Mika noong nabubuhay pa siya. Palaging yon ang sinasabi niya sa akin. Nakakita ng multo ang kapatid ko? Minsang tanong ko sa kanya sa panaginip. Tumango lamang siya sa akin bilang sagot. Marami pa akong gustong tanungin sa kanya pero hindi ko na matandaan kung naitanong ko ba yon sa kanya at kung nasagot na ba niya ang mga yon. Kapag nagigising kasi ako ay nakakalimutan ko halos lahat ng panaginip ko maliban lamang sa pinakahuling eksena. Pero isang gabi tuluyan na akong nakaranas ng kababalaghan habang gising ako. Habang umaakyat ako sa hagdanan ay naramdaman ko ang tila malamig na haplos sa aking braso. Tumigil ako at inisip na baka bunga lamang ito ng aking imahinasyon. Ngunit nang tumingin ako sa aking likod, nakita ko ang anino ng isang batang babae sa gilid ng hagdanan. Nakasuot ng puting bestida at tila nakatitig sa akin. Nagulat ako ngunit sa halip na tumakbo ay hinabol ko ang anino patungo sa ikalawang palapag. Sa itaas ay nakita ko kaagad na bukas noon ang kwarto ko. Gawing-gawi ko na. Isinasara ko ang pinto kapag lumalabas ako ng aking kwarto. Kaya nagtataka ako kung sino ang nagbukas nito. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa aking kwarto nang makarating ako doon. Ay laking gulat ko nang makita ko ang isang litrato na nasa sahig. Agad kong dinampot ito at tinignan. Napansin ko ang isang lumang litrato ng isang batang babae. May kakaiba sa litrato, ang batang babae ay walang iba kundi si Elaine, ang kaibigang multo ng kapatid kong si Mika. Pero habang sinusuri ko ito ay nagbago ang ekspresyon ng bata sa larawan. Ito'y tila umiiyak na, Papa Dudut. Bigla ko narinig ang hagulhol ng bata mula sa katabing kwarto sa kwarto ni Lola. Tumayo ang aking balahibo sa kabila ng aking takot ay nagpa siya akong sundan ng tunog. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko ang isang batang babaeng nakaluhod at umiiyak sa may sahig. Bakit ka umiiyak? Tanong ko sa nanginginig na boses ko. Hindi ko mahanap ang nanay ko, sagot ng bata at hindi tumitingin sa akin. Ikaw si Elaine, di ba? Yung bata nagpakita sa panaginip ko. Alam ko marami tayong pinagkukwentuhan kaso pagising ko, nakakalimutan ko yung kaagad. Wala akong maalala, sabi ko sa kanya. Pero nagpatuloy lamang sa pag-iyak ang bata. Hindi ito sumasagot sa tanong ko. Kaya naman nagpasya na akong lumapit upang damayan ang bata. Ngunit sa aking paglapit ay biglang nag-iba ang anyo ng bata. Ang aking katawan ay tila natutunaw at ang aking mukha ay naging baluktot. Puno ng sakit at galit. Ang halakhak ng bata ay nagbago, ito'y naging malalim at nakakatakot. Parang tinig ng daang-daang kaluluwang naghahanap ng hustisya. Agad akong tumakbo pabalik sa hagdanan ngunit bawat hakbang ay tila bumibigat. Aking mga pa ay parang idinidiin sa sahig
at bawat silid na nadadaanan ko ay tila may mga matang nakatitig. Mga aninong sumasabay sa kanya. Nang marating ko ang pintuan, ito'y biglang nagsarado ng malakas na tila hindi ako pinapayagang makalabas. Sa gitna ng aking takot ay narinig ko ang tinig ni Lola sa labas. Tinatawag ang aking pangalan. "Willa, lumabas ka na dyan." Lakas loob kong tinulak ang pinto at sa wakas ay bumigay ito. Tumakbo nga ako palabas. Hinihingal at nanginginig pa. Nang magising ako kinaumagahan, nasa tabi ako ng batis malayo sa bahay kasama si Lola. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ni Lola habang may halong takot at pagkabahala. May batang babae sa loob. Sabi niya sa akin dati, kaibigan niya si Mika pero kanina lang nandyan siya at nagbago ang anyo niya. Sagot ko at nangangatog ang boses. "Ang bata?" sabi ni Lola. "Yun ang batang anak ng dating may-ari ng bahay. Nawawala siya noon at hindi na natagpuan. Alam ko nagpapakita siya kay Mika kasi madalas magkwento sa akin noon ang kapatid mo," aniya. "Alam niyo po ba kung nasaan ang mga magulang niya?" usisa ko kay Lola. "Hindi ko na alam kung nasaan na sila kasi pagkatapos ng bilihan ay wala na ako narinig pa mula sa kanila," sagot naman ni Lola. Samantala ay ginamit ko ang kakarampot na impormasyon tungkol sa nangyari kay Elaine at sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Nag-research ako noon sa Google kung merong nawawalang bata at nagkaroon ng isang hit. Binasa ko yon at nalaman ko na noong taong 1995 ay may batang nagngangalang Elaine Tongko. Naglayas sa kanilang bahay dahil napagalitan ng mga magulang. At simula noon ay hindi na ito nakita pa. Kung saan na naghanap ang mga magulang ni Elaine pero wala silang hint kung saan ito huling nakita. Kaya nawala na ng pag-asa ang mga magulang ni Elaine. Sa kabilang banda dahil naman sa malaki ang pagkakautang ng ama ni Elaine kaya nagpa siya itong ibenta ang kanilang bahay. At yun nga si Lola ang nakabili nito. Papadudot sa puntong iyon ay lalong dumami ang katanungan sa pagkawala ni Elaine sa isipan ko. At unang-una dyan ay paano namatay ang bata at saan matatagpuan ang kanyang bangkay. Hanggang sa isang gabi muli nagpakita si Elaine sa aking panaginip. Doon ay sinabi lang niya sa akin na natagpuan na noon ang kanyang bangkay pero hindi raw nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Nakalibing daw siya sa isang public cemetery malapit lang sa amin. Tapos ay biglang nagbago ang setting ng panaginip ko at nakita ko na lamang ang sarili ko sa harapan ng isang nicho na walang lapida pero sarado. Pero may nakaukit na 10 unidentified. So nag-assume ako na 10 silang nakalibing sa nichong yon. Pagising ko ay natandaan ko lahat ng detalye kaya nag-Google search ako ng public cemetery na malapit sa amin at nakita ko naman kaagad ang hinahanap ko. Kinabukasan ay nilibot ko ang sementeryo pero nahirapan ako sa paghahanap dahil ang daming pasikot-sikot. Hanggang sa parang may naramdaman akong malamig na humahawak sa aking balikat at parang dinedirekta niya kung saan ako dapat maglakad at pumunta. At ang mga sumunod na pangyayari nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa tapat ng isang nichong walang lapida at merong lang nakaukit na 2 salitang 10 unidentified. Kaparehong-kapareho ito sa imaheng nakita ko sa aking panaginip. Sa kabilang banda, agad akong nagpasya na magsindi ng isang kandila at ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Elaine. Pagkatapos ay sinama ko na rin sa aking dasal ang 9 na unidentified na kasama ni Elaine sa nichong yon. Pagkatapos kong magdasal ay muli akong nakaramdam ng malamig na presensya sa aking likuran. Sinubukan kong lumingon sa likuran ko pero wala akong nakita. Dahil dito ay napabuntong hininga na lamang ako at umalis na sa lugar na yon. Simula noon ay hindi na nagpakita pa si Elaine sa aking panaginip. Nawala na rin ang mga pagpaparamdam niya. Siguro baka gusto lang niyang may makaalam ng lokasyon na pinaglibingan niya. Bagamat marami pa akong gustong itanong sana kay Elaine,
Lalo na yung kung paano siya namatay, kung aksidente ba ang lahat o kung siya ay pinatay. Pero hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si Elaine dahil hindi na siya nagparamdam at nagpakita sa aking panaginip, kaya inassume ko na lamang na nakita na niya ang liwanag. Pero Papa Dudut, hanggang ngayon sa tuwing nagdarasal ako ay palagi kong hinihiling sa Diyos na magkaroon ng kaliwanagan ang pagkamatay ni Elaine. At kaya ako sumulat sa inyo kasi nagbabaka sakali ako na isa sa mga listeners ninyo ay nakakakilala sa mga magulang ni Elaine Tongco. Handa kong ituro sa inyo kung saan siya ngayon nakahimlay. Papa Dudut, sana po'y mabasa ninyo ang aking sulat at mapili ninyong i-ere o i-upload sa inyong YouTube channels. Hanggang dito na lamang ang aking liham at maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Willa Emery Jane Macasa. Maraming salamat, Willa, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Umaasa kami na dumating sana ang panahon na magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Elaine, na malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay at kung sino ang gumawa nito sa kanya o kung aksidente man ang nangyari sa kanya. Mahirap para sa isang pamilya, lalo na sa isang magulang, ang mawala ng anak lalo pat hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanya o kung buhay pa siya o hindi. Alam natin na walang hinangad ang mga magulang ni Elaine kundi ang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Sana ay maging daan nito para matunto na ang mga magulang ni Elaine ang kinakalagyan ng kanilang nawawalang mahal sa buhay. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel for our daily horror uploads. Ganon din ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.